Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay ipagpapatuloy po natin ang kwento ni Vlad ng Sora. Nilabas na nga ni Vlad nagkanyang aura at napakabilis na sinugod ang matanda. Pero walang hirap at napakadali lang niya itong nasangga kahit pag gumamit na ng aura si Vlad. Sunod-sunod ang mga mabibigat na pag-atake ni Vlad pero parang wala lang ito sa isang veteranong kabalyero. Bumwelo si Vlad at nagbigay ng isang direktang pag-atakta sa matanda pero mabilis lang itong naiwasan ni Lamond. Habang napapa-atras ay napapangiti din si Lamond. Gusto daw niya ang fighting spirit ng batang ito. Kahit umatras na si Lamond ay sinundan pa rin siya ni Vlad. Hindi siya titigilan nito. Sa isip ni Vlad, hindi niya hahayaan na makatakas ang matandang ito. At kahit na hindi ganoon kalawak ang karanasan niya at hindi man kasing galing niya, gagawin niya ang lahat para malamangan ang matanda sa lakas dahil mas bata siya. Nagsalubong nga ang espada ng dalawa. At tama nga si Vlad. Mas malakas siya sa matanda. Napa-atras niya ito, pero napangiti ulit si Lamond. Napakalupit daw talaga ng panahon at edad niya. Sinabi ni Vlad sa kanya na titingnan daw nila kung hanggang kailan niya mapapanatili ang kanyang mga ngiti. Napapikit si Lamond. Sinabi niya kay Vlad na maganda daw ang kanyang strategy. Pero mali daw ang pinili niyang kalaban para masubukan ito. Agad din na nilabas ni Lamond ang kanyang aura at sinabayan na ang aura ni Vlad. Kakaiba ang aura ni Lamond na bumabalot sa kanyang espada at pati sa kanyang braso. Tinanong siya ni Lamond kung kumusta naman ang kanyang pinapakita. Hindi naman masama, hindi ba? Ito daw ay physical strengthening. Nagulat si Vlad. Sa isip niya, hindi ito ang lakas na pinakita ng matanda kani-kanina lang. Dagdag pa ng matanda, hindi pa daw ito ang tamang oras para masorpresa si Vlad. Kung matututunan daw niya ito, ay maaari niya rin itong gamitin, paghihikayat ng matanda kay Vlad. Binalot ng matanda ang kanyang kamay ng aura at hinawakan ng espada ni Vlad na parang wala lang. At ang masama pa nito, napigilan at hawak-hawak na ng matanda ang kanyang espada at hindi niya ito mag-alaw. Mabilis na nakaisip ng paraan si Vlad. Binitawan niya ang kanyang espada na siya tila kinabigla ng matanda. Agad na binunot ni Vlad ang kanyang punyal sa likod. Matapos nito ay mabilis niyang sinugod si Lamond at inatake gamit ang punyal. Napangiti ulit si Lamond. Matalino daw ang batang ito. Matalinong desisyon daw ang ginawa niyang pagbitaw sa espada. Hindi ito isang diskarte na kayang gawin ng isang kabalyero na dumaan sa tamang pagsesenay. Ang kakayahan na ito ay kaya lamang magawa ng isang taong nasa saniban ng halimaw sa kanyang puso. Binitawan ni Lamond ang espada ni Vlad at sumigaw ng napakalakas. Binalot niya ang kanyang kamao ng aura at napakalakas na sinuntok si Vlad. Tila na ay lagad ito ni Vlad pero tumilapon pa rin siya dahil sa lakas ng impact ng suntok ni Lamond. Napuno ng alikabok ang paligid at tumilapon si Vlad sa isang sulok. Tila kinabahan naman si Lamond dahil mukhang napalakas ang kanyang suntok. Dali-dali niyang nilapitan si Vlad at tinanong kung ayos lang daw ba siya. Nahimatay daw ba siya? Medyo mahina pa si Vlad sa kanyang depensa. Naalala ni Lamond ang bili ni Joseph sa kanya na si Vlad ay binibigyan niya ng halaga kaya sana ay iwasan niya na masaktan nito. Napaisip si Lamond, ano na daw ang sasabihin niya kay Joseph. Pero ang hindi alam ni Lamond ay nag-iisip na si Vlad. Sinabi ni Sir Gregory sa kanya, na hanggang hindi pa namamatay ang apoy sa mga sitwasyon na ito, ay sapat na para magtagumpay. Napakbilis na bumangon si Vlad at sinugod si Lamond habang hindi pa nakatuon ang atensyon nito sa kanya. Hindi pa sumusuko si Vlad. Hinablat niya ang damit ni Lamond at napakalas na hindbat ang matanda. Matapos niya gawin ito ay mahinang sinabi ni Vlad na pandaraya daw ang ginawa ng matanda. Agad na nahimatay si Vlad. Napatawa na lang ang matanda. Muntik na daw siyang mapahamak sa ginawa ni Vlad. Pero, sigurado na siya na talentado ang batang ito. Nakapasa siya sa kanyang pagsubok. Sa palasyo naman ng mga Bayezid ay nandoon ang Count at ang kanyang katiwala. Nag-uusap sila at nabanggit ng katiwala kay Count Bayezid na si Sir Lamond daw ay nasa Sora at mukhang interesado siya kay Vlad. Mabuti naman kung ganoon saad ng Count. Si Sir Lamond daw ay isang kabalyero ng dating patriarch. Isa daw siyang klaseng tao na mahirap pakisamahan kahit siya ay nahihirapan din. Matapos daw niyang umalis at tila nadismaya nang makita ang mga batang nagsasanay para maging kabalyero, ay tila hindi maganda ang pakiramdam niya dito.
Nag-aalala siya kung nakabawi daw ba sila sa kanilang dangal dahil kay Vlad, o mahihiya dahil si Vlad lamang ang kanilang matinong potensyal. Sinabi ng Katie wala na nagbago na ang panahon. Si Sir Lamond ay isang nabubuhay na ebidensya ng magulong panahon. At dahil lumaki at narating ni Lamond ang tuktok kahit nagsimula siya bilang isang servant, hindi siya magiging interesado sa mga kabalyero na pinalaki at sinanay sa marangyang paligid. Sinabi ng Count na kahit gaano man ang pagbabago ng panahon, may mga bagay na hindi nababago. Ang kanyang pagkadismaya ay hindi lamang simpleng reklamo, pero maiba daw sila. Mukhang isang malalim na impresyon ang naiwan para personal na magpadala ang Sunrose Ino ng armor. Sinabi ng matanda na ang pagkilala nila kay Vlad ay isa sa dahilan kung bakit espesyal si Vlad. Ayon kay Count Basid ay ipapadala niya ito sa Sora. Sa isip niya ay sa mabuting palad, hindi pa napuputol ang lahat. Ang lumang tradisyon ng Basid ay naipagpapatuloy pa. At ito ay salamat sa isang servant. Sumunod na araw ay nagising na nga si Vlad pero ramdam pa rin niya ang sakit ng ulo niya dahil sa ginawa niya kay Lamond. Hindi pa daw niya nakikita ang ganoong kakayahan. Hindi siya makapaniwala na ginamit ang aura sa katawan imbes na sa espada niya. Sinabi naman ng boses kay Vlad na isa siyang individual na maaaring matuto si Vlad. Sinabi ni Vlad na tama nga, nirerespeto siya ng maraming tao kaya ibig sabihin lang nito ay malakas siya. Bigla naman na bumukas ang pinto ng kwarto ni Vlad. Ito pala ay si Zemina. Akala daw niya ay nagsasalita si Vlad habang natutulog. Pinagsabihan naman siya ni Vlad na sa susunod ay kumatok naman daw muna siya bago pumasok. Pero pilosopong sinabi ni Zemina na hindi daw ba niya nakikita na wala siyang sobrang kamay para kumatok. Bakit naman daw siya ang gumagawa ng kanyang labahin pagtatanong ni Vlad? Pabiro naman na sinabi ni Mina na dahil ito ang serbisyo ng kanilang tavern. Inaasahan daw ito sa kanila ng kanilang mga bisita. Isa pa, si Vlad ay nanunuluyan sa ika-4 na palapag, ang pinakamahal na kwarto sa tavern na ito. Sa isip ni Vlad ay tinuturing siyang bisita ng Roses Smile at mukhang seryoso si Zemina. Sinabi naman ni Vlad na wala siyang pambayad. Pero ayon kay Zemina ay libre ang pamamalagi ni Vlad dito dahil ang pamamalagi niya pa lang ay malaking tulong na sa kanila. Dahil isa ng tavern ng Roses Smile, hindi maiiwasan na bumisita ang mga basagalero at mga siraulo, pero dahil nandito daw si Vlad ay hindi na pumupunta ang mga ganitong klaseng tao sa kanila. Isa pa sabi ni Marcela ay pangalan pa lang ni Vlad ay sapat na. Lalo na at ang mayor at ang pangalawang anak ng Basid ang nasa likod ni Vlad. At isa na rin siyang ganap na kabalyero. Pero sinabi ni Vlad na hindi pa siya ganap na kabalyero kaya huwag daw niya itong ipagkalat sa iba. Pero biglang sinabi ni Zemina na sa nakikita niya, isa na siyang kabalyero. Pinakita ni Zemina ang panyo na galing kay Alicia. Tila pinagpawisan si Vlad. Hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag kay Zemina. Ayon kay Zemina ay nakakaramdam siya ng ganap na kaligayahan dahil tila naging may silbi ang pagmamakaawa niya sa espada ng matanda. Naging matagumpay nga daw si Vlad. Hindi makapagsalita si Vlad ng maayos dahil alam niyang galit si Zemina. Lumabas na nga si Zemina at sinara ang pinto ng napakalakas. Kinagabihan, sa hindi kalayuan ng Sora, ay may isang itim na kabayo na napakabilis ng takbo. Tila may humahabol sa kanya. Hinahabol siya ng napakaraming armadong tao na sakay-sakay din ng mga kabayo. Para itong isang maliwanag na individual. At ang individual na ito ay ninanais na makamtan ng iba. Ang kabayong ito ay ang dating pinuno ng kawan ng mga kabayo. Pero matapos niyang ipasa ang kanyang trono, ay hinanap niya ang lalaking nakakuha ng kanyang atensyon noong araw na inatake sila ng Deathworm. Pero ang kabayo nito ay pinipigilan ng mga taong gusto rin makamit ang maliwanag na individual. Naiinis na ang mga ito dahil sa sobrang bilis nitong tumakbo at hindi nila mahabol. Ang kumikinan na lalaki na hinahanap niya ay wala sa lugar na ito, at ito ang isang pagsubok na kailangan niyang malagpasan ng mag-isa. Sa hindi kalayuan ay naghihintay ang pinuno ng hukbo, at isa lamang ang kanyang ninanais. At ito ay ang mapasakamay niya ang kabayo na ito. Balik naman sa Sora, ay kumakain si Vlad kasama si Lamond. Humihingi ng paumanhin si Lamond. Sana daw ay mapatawad na siya ni Vlad. Bibigyan daw niya ito ng magandang kapalit. Pero sinabi lang ni Vlad sa kanya na may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Gustong-gusto pa naman daw niya ito. Ang armor pala na binigay sa kanya ni Peter Basid ay nasira ni Lamond.
Naiintindihan daw siya ni Lamond. Binibigay lamang ang armor na ito sa mga servants na may potensyal. Noong siya daw ang nakatanggap nito noong kabataan niya ay niyakap niya ito ng ilang araw. Alam naman daw pala niya ito, bakit niya pa sinira? Inis na tanong ni Vlad. Niyaya siya bigla ni Lamond. May kailangan silang puntahan kaya kailangan daw sumama ni Vlad. Saan naman ito? Ayon kay Lamond ay kailangan niyang ipakita kay Joseph na mapapakinabangan pa rin siya. Kapag nagpabaya daw siya ay hindi magiging magandang impresyon nito. Napaisip si Vlad. Sinabi ng boses sa kanya na mukhang tama ang matanda at sa pinakita daw ni Joseph na paggalang sa matanda na ito, ay katiwatiwala siya. Tinanong siya ni Vlad kung paano daw niya mapapakita ang kanyang pakinabang. Sinabi ng matanda na may gusto siyang gawin ni Vlad kasama siya. Ano naman daw ito? Tinanong siya ng matanda kung mahilig daw ba siya sa kabayo. Sumunod na araw ay umalis nga sila at sumama si Vlad. Habang bumabiyahe ay nagkikwento ang matanda. May nabalitaan daw sila tungkol sa isang itim na kabaya na tila ay nag-iikot sa Sora. Pero isang araw ay bigla na lang itong nawala. Para daw itong isang sinaniba ng multo. Nabalitaan din daw ito ni Geodie. Tinatawag daw ito ng mga bantay na isang kaluluwang espiritu. Ano daw ang pinagsasabi niya? Tanong ni Vlad. Isang espiritong kabayo. Tama saad ni Geodie. Masama daw ang pakiramdam niya. Baka daw ay may kinalaman ito sa nakalaban nila kamakailan lang. Narinig niya din na kaya daw nitong kumontrol ng mga babae na parang multo. Sinabi ng boses na kung isang espiritong kabayo nga ito ay malaki ang tsansa na may kinalaman nga ito. Bigla naman na tinanong ni Vlad ang matanda kung ayos lang ba na pahiga-higa lang siya. Sinabi naman ng matanda na wala naman daw silang kailangang gawin habang sinusundan ang mga mangangalakal. Hindi daw ba sila dapat magmatyag sa paligid? Pero ayon sa matanda ay huwag daw silang mag-alala. Sila daw ang hahanapin ng kabayo na yon. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Bakit daw sila hahanapin ng kabayo at paano niya ito nalaman? Ayon sa matanda, ang kabayo na pinag-uusapan ay hindi lamang mabilis, mayroon daw itong kakaibang katangian. Nagmamasid daw ang kabayo sa malayo kapag nakakakita ito ng mga tao na sakay-sakay sa kalisya. Alam daw ng kabayo ang kanyang ginagawa kaya hindi ito isang ordinaryong kabayo. Nagsimula naman na mag-alala si Vlad. Kung tunay nga na ang kabayong ito ay kinokontrol ng masamang elemento, ang mga imbestigador ay siguradong pupunta sa Sora para imbestigahan ang bakas ng kabayong ito. Hindi daw alam ni Lamond ang kanyang iniisip pero wala pa rin daw siyang magagawa kahit mag-isip pa siya. Malalaman daw niya ang tamang panahon. Mangyayari ang dapat mangyari. Sa isip ng matanda, hindi ang kabayo ang mahalaga. Gusto niya lang talaga obserbahan si Vlad habang naghahanap sila sa mga susunod na araw na ito. Kung magugustuhan daw niya si Vlad ay baka tuturuan niya ito ng mga bagay-bagay. Bigla niyang tinanong si Vlad kung gaano na daw siya katagal gumagamit ng aura. Ayon kay Vlad ay mga 3 o 4 na buwan pa lang. Kung ganoon ay napakabilis daw nito. Anong ibig niyang sabihin na mabilis? Ayon sa matanda, ang progreso ni Vlad sa paggamit ng aura ay mabilis kumpara noong nagsisimula pa lang siya. Pero napaka-interesante dahil hindi pa daw niya natatagpuan ang sarili niyang kulay ng aura. Tila nakuha niya ang interest ni Vlad nang binadget ang mga salitang ito. Ang aura ay isang manifestasyon ng puso ng tao. At dahil hindi pa natatagpuan ni Vlad ang kulay ng kanyang aura, ay nangangahulugan din na ang mundo niya ay hindi pa niya nabubuo. Biglang lumapit si Vlad sa matanda at tinanong kung ano ang kailangan niyang gawin para matagpuan ang sariling mundo. Bakas sa mukha ni Vlad na gusto nitong matuto pa. Tinanong siya ng matanda kung hindi daw pa ba siya natuturuan ng tungkol sa aura. Sinabi ni Vlad na hindi pa. Sinasabi sa kanya na mahalaga ang basics. Ganoon pala, pero sa isip ng matanda, sigurado siya may plano si Yeager kung paano at ano ang ituturo kay Vlad. Kung ganoon ay hindi niya ituturo lahat kay Vlad muna. Sinabi ng matanda kay Vlad na huwag daw nitong masyadong itago ang sarili niya at ipakita umano nito sa mundo. Hindi naiintindihan ni Vlad ang sinasabi ng matanda. Kailangan daw niyang gumawa ng isang bagay na kayang magpalabas ng panloob na mundo niya. Sa mga salita ng kabalyero, tinatawag nila ito na susi. Nakita na daw ni Vlad kung paano gumamit ng aura ang mga kabalyero. Tinanong niya si Vlad kung aura lang ba ang ginagamit nila. Napaisip si Vlad, ano daw ang kakaiba nilang ginagamit. Sinabi niya kay Vlad na pag-isipan ito ng mabuti.
May ginawa daw ba silang kakaiba bago pinalabas ang kanilang aura? Hindi daw siya sigurado. Parang napakabilis ng pangyayari. Pero biglang napatigil si Vlad. Naalala niya ang laban nila ni Pablo. Tama nga daw ang matanda. May ginagawa silang paggalaw bago magpalabas ng aura. Si Pablo ay nilalagay ang kanyang espada sa harap ng kanyang kalasag. Si Sir Gregory naman ay kinukumpas ang espada sabay sa paggalaw ng kanyang mga paa. Si Rutger naman ay pinipitik ang espada niya. At naalala niya si Godden. Nagbago ang emosyon sa mukha ni Vlad. Sinabi ng matanda na mukhang may naalala nga siya. Yan daw ang susi ng mga kabalyero. Isa itong gamit at ritual para mabuksan ang mundo ng kanilang puso at mapalawak at mapalaki ito. Sinabi ng matanda na ituturo ni Jaeger ito sa kanya sa hinaharap pero hindi na masama kung pag-isipan na ito ni Vlad ng mas maaga. Walang ano-ano'y biglang nakaramdam si Lamont ng panganib. Sumigaw din ang boses kay Vlad na yumuko ito. Sabay din na ginawa ito ni Lamont at tinulak si Vlad para yumuko. Biglang may tumamang pana sa kanilang sinasakyan. Kahit si Jody ay nagulat kung ano ito. Tila may lumipad at dumaan daw sa kanya. Sinabi ni Lamont na mukhang hindi magiging madali ang kanilang paghahanap sa kabayo. Sinigawan ni Lamont ang ibang mga kasama na may ambush. Maging mapagmatsyag sila, pero tila nagtaka sila kung ano ang sinabi niya. Anong ambush daw? Walang ano-ano'y tumama ang isang pana sa kasama nila. Bagsak ito. Nakaramdam sila ng takot. Saan daw nanggaling ito? Biglang tinuro ng lalaki sa taas ng isang burol. Nandoroon sila, mga armadong bandido. Pinagsabihan ni Lamont si Jody na bilisan ang pagpatakbo ng kabayo at hawakan mabuti ito at siguraduhin na hindi makakatakas. Nagtataka naman si Vlad kung ano ang ginagawa ng mga bandido sa lugar na ito. Ayon kay Lamont ay hindi ito mga ordinaryong bandido lamang. Mas mahirap daw pakitunguhan ng mga ito kaysa mga bandido. Dahil sila ay mga barbarian. Abangan po natin mga ka-recap sa susunod na kabanata ang laban na ito. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!